Kumusta Stoics? Welcome back sa Daily Stoic PH, kung saan tinuturuan natin ang sarili na manatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang laging tinatanong ng marami. Paano ba talaga naging successful sa buhay gamit ang Stoicism? Isa ito sa mga hindi sinasabi ng mga mayayaman sa inyo, ang isa sa mga sikreto kung bakit sila naging successful. Pero ngayon, ire-reveal natin lahat yan, kaya pindutin mo na lang yung subscribe button bago tayo magsimula para mabalikan mo itong video na ito. Kaya kung ready ka ng baguhin ang pananaw mo sa success, stay tuned hanggang dulo. Bago ang lahat, magsimula tayo sa tanong na ito. Ano ang tunay na kahulugan ng success? Kapag sinabi mong success, ano ba ang unang pumapasok sa isip mo? Yung iba, iniisip agad ang yaman. Bahay sa Forbes Park, bagong labas na kotse, mga mamahaling relo. Yung iba naman, kasikatan. Viral sa social media, maraming likes at milyon ang followers. At syempre, may mga tao rin, success para sa kanila ay kapangyarihan. Mataas na posisyon, may tao kang inuutusan at naririnig ang boses mo sa desisyon. Pero, ayon sa Stoicism, success is not about those external things. Hindi ito tungkol sa mga bagay na pwedeng kunin ng mundo. Success, para sa Stoics, ay kung paano mo nakokontrol ang sarili mo, lalo na sa panahon ng kahirapan, stress, at kawalan. Sabi ni Epictetus, isang dating alipin na naging philosopher, wealth consists not in having great possessions, but in having few wants. Ang tunay na mayaman ay hindi yung maraming ari-arian, kundi yung kontento sa kung anong meron siya. Ibig sabihin, kung kaya mong maging payapa kahit hindi marangya ang buhay mo, ikaw ay matagumpay ayon sa Stoic philosophy. Isipin mo to. Ang taong may milyon sa bangko, pero laging stressed, inggitin, at insecure. Successful ba talaga siya? O mas successful yung isang simpleng empleyado na masaya, kalmado, at may pagmamahal sa pamilya? Ayon sa Harvard Study of Adult Development, isang research na tumakbo ng mahigit 80 years, ang pinakamalaking predictor ng long-term happiness and life satisfaction ay hindi pera, hindi career, at hindi popularity. Ang tunay na nagbibigay ng saya and fulfillment ay good relationships, emotional stability, at sense of purpose at peace of mind. At ito, kapansin-pansin, ay akmang-akma sa Stoic teachings. Hindi mo kailangan ng mansyon para maging masaya. Ang kailangan mo ay tahimik na isipan, malasakit sa sarili, at kakayahang humarap sa hamon nang hindi natitinag. Sabi rin ni Seneca, isa sa mga prominent na Stoics, "It is not the man who has too little, but the man who craves more that is poor." Kung iniisip mo na kailangan mo ng mas marami bago ka maging masaya, hindi ka pa talaga successful. Kasi ang tunay na success, ayon sa Stoics, ay self-mastery, ang pagkakaroon ng kapayapaan kahit sa gitna ng kawalan. Ang mindset na ito ay sinusuportahan ng maraming psychological studies ngayon. Ayon sa mga eksperto sa positive psychology, ang taong marunong mag-practice ng gratitude, mindfulness at self-reflection ay mas masaya, mas motivated at mas resilient. Kaya kung Stoic ka, alam mong hindi lang pera ang sukatan ng tagumpay. Ang tanong ay hindi magkano ang kinikita mo, kundi may disiplina ka ba? May kapayapaan ka ba sa sarili mo? At may control ka ba sa emotions mo kapag may problema? Yun ang tunay na Stoic definition of success. Tandaan mo ito. Control what you can. Let go of what you can't. Alam natin na marami tayong gustong mangyari sa buhay. Gusto nating ma-promote sa trabaho, makapagsimula ng sariling negosyo, gumaling sa isang skill, o kaya naman ay magkaroon ng mas magandang buhay para sa pamilya natin. Normal lang yan.
Dahil bilang tao, likas tayong may ambisyon. Pero minsan, kahit anong effort ang ibigay natin, hindi po rin natin nakukuha ang gusto natin. Nafu-frustrate tayo. Napapaisip tayo kung kulang ba ang sipag natin o baka malas lang talaga. Pero kung iisipin mo, hindi naman lahat ng bagay kaya nating kontrolin. At dito pumapasok ang isa sa pinakapayak pero pinakamakapangyarihang aral ng Stoicism. Sabi nga ni Epictetus, "Some things are up to us and some things are not." Sa simpleng salita, may mga bagay tayong hawak at may mga bagay tayong wala sa kamay natin. Kapag hindi natin ito naiintindihan, tiyak na mabubuhay tayo sa stress at pagkabigo. Ayon sa Psychology Today, ang sobrang pagkakapit o over-attachment sa mga bagay na hindi natin kontrolado, tulad ng opinyon ng ibang tao, timing ng oportunidad o resulta ng isang plano, ay isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng anxiety, chronic stress, at maging burnout. Hindi mo kasi alam kailan darating ang resulta, pero nakakabit na ang self-worth mo doon. Araw-araw kang pinapahirapan ng paghihintay, ng comparison, ng pressure. Isang study naman mula sa Journal of Behavioral Medicine ang nagsabing mas mataas ang psychological well-being ng mga taong marunong mag-adjust, yung mga tumutukod sa effort kaysa sa outcome. Ang tawag dito ay adaptive self-regulation. Ibig sabihin, kapag may bagay na hindi mo makuha, hindi mo hinahayaan na sirain nito ang momentum mo. Bagkus, pinipili mong ituon ang atensyon mo sa mga bagay na kaya mong pagbutihin, tulad ng attitude mo, oras mo, o mismong gawa mo. At yan mismo ang ginagawa ng isang stoic. Hindi niya sinasayang ang oras sa pagrereklamo. Hindi siya nakadepende sa resulta para lang magsikap. Alam niya na ang effort niya araw-araw ay parte ng character building. Hindi siya nagtatrabaho dahil may nanonood, kundi dahil alam niyang tama ito at ito ang dapat gawin. Kahit walang reward ngayon, tuloy pa rin. Kahit walang papuri, kalmado pa rin. Kapag dumating ang resulta, ma-promote man o hindi, magtagumpay man ang plano o hindi, tinatanggap ito ng stoic ng may dignity. Hindi siya natutuwang nagsobra kapag nananalo at hindi rin siya nadudurog kapag natalo. Kasi mula't simula, alam na niya na ang kontrol niya ay nasa action niya, hindi sa outcome. Isipin mo na lang ang isang empleyado na araw-araw ginagawa ang trabaho niya ng buong puso. Laging on time, maayos ang pakikitungo at sinisigurado niyang may impact ang bawat ginagawa niya. Natural, masasaktan siya, tao lang naman. Pero bilang isang stoic, hindi siya magpapadala sa bitterness. Hindi niya iisipin na sayang ang lahat. Sasabihin niya sa sarili niyang, ginawa ko ang makakaya ko. Hindi ko kontrolado ang desisyon nila, pero kontrolado ko kung paano ako magre-respond ngayon. At ang irony, yung ganyang mindset, yun ang mas napapansin ng mga tao sa paligid niya. Yung composure, yung professionalism, yung consistency. Yan ang mga bagay na hindi agad ginagantimpalaan pero sila ang tunay na nagdadala ng long-term success. Sa huli, kung gusto mong maging successful sa paraan ng mga stoics, matuto kang ihiwalay ang sarili mo mula sa resulta. Gawin mo ang tama, hindi dahil may gantimpala, kundi dahil yun ang dapat. At kapag natutunan mong tanggapin ang hindi mo kontrolado, mas magkakaroon ka ng kalalaan, ng focus, at ng inner peace. Yan ang tagumpay na hindi kayang ibigay o kunin ng kahit na sino. Isa sa mga katangian ng isang stoic na sobrang halaga kung gusto mong maging matagumpay ay ang delayed gratification o ang kakayahang maghintay para sa mas malaking reward sa halip na agad-agad sumunggab sa maliit na gantimpala. Sa panahon ngayon kung saan lahat ay instant noodles, instant likes, instant results, sobrang hirap gawin ito. Pero kung gusto mo talaga ng sustainable success, ito ang isa sa pinakamahalagang kasanayan na dapat mong i-cultivate. Isang classic study ang nagpatunay kung gaano kahalaga ang delayed gratification, ang tinatawag na Stanford Marshmallow Experiment na isinagawa noong 1972 ni Walter Mischel. Sa eksperimento,
Pinaupo ang mga batang edad 4 hanggang 6 sa isang room at binigyan ng isang marshmallow. Sinabihan sila na pwede nila itong kainin agad, pero kung maghihintay sila ng 15 minutes nang hindi ito kinakain, bibigyan sila ng 2 marshmallow bilang gantimpala. Simple lang ang test, pero ang naging resulta, revolutionary. Matapos ang maraming taon ng follow-up studies, napaggalaman na yung mga batang piniling maghintay. Ibig sabihin, yung may self-control at kayang tiisin ng immediate reward, ay lumaking may mas mataas na grades sa school, mas mataas ang SAT scores, mas maganda ang career outcomes, mas stable ang relationships, at mas emotionally resilient. Bakit ganon? Dahil ang kakayahang pumili ng long-term reward over short-term pleasure ay nauugnay sa disiplina, emotional regulation, at goal-oriented mindset. Lahat ng ito ay central sa Stoic philosophy. At kung iisipin mo, ganyan ang Stoic. Hindi siya gumagawa ng tama dahil may agarang papuri o gantimpala. Gumagawa siya ng tama kasi iyon ang makabubuti sa kanya sa pangmatagalan. Alam niya na ang tunay na tagumpay ay hindi instant. Hindi ito parang microwave na pwede mong i-on tapos agad. Ang tunay na tagumpay ay parang pagtatanim. Kailangan ng tiyaga, consistency, at panahon. Sabi nga ni Seneca, no great thing is created suddenly. Kung stoic ka, hindi mo ikinukumpara ang sarili mo sa iba. Hindi mo pinipilit ang resulta ngayon din. Ang inuuna mo ay ang proseso, ang pagsasanay, at ang iyong karakter. Dahil alam mo na kung tama ang ugali mo na yon, kahit hindi mo agad makita ang bunga, darating ang tamang panahon para sa reward mo. Ngayon, sa modern psychology, maraming studies ang nagpapakita kung gaano kahalaga ang delayed gratification sa success. Ayon sa research ng American Psychological Association, ang mga taong may high levels of self-control ay hindi lang mas successful sa academics at trabaho, mas masaya rin sila sa buhay. Mas mababa ang stress levels nila, mas maganda ang financial health nila, at mas kontento sila sa relationships. Ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa paghihintay. Ito ay tungkol sa maturity, sa pagtitiwala sa proseso, at sa kakayahang harapin ang discomfort ng may purpose. Kaya kung gusto mong maging successful sa buhay, alalahanin mo, hindi lahat ng maganda ay agad dumarating. Pero kung kaya mong tiisin ang hirap ngayon, kung kaya mong magtrabaho kahit walang reward muna, kung kaya mong maghintay, ikaw ay mas handang tumanggap ng tunay na tagumpay. At yan ang Stoicism, tahimik, matatag, matiyaga, hindi umaasa sa instant pero laging handang tanggapin ang biyaya ng tamang panahon. Narinig mo na ba ang amor fati, love your fate? Minsan, kahit anong effort ang ibigay natin, may mga pangyayari pa ring taliwas sa gusto natin. Hindi ka nakapasa sa mahalagang exam na pinagpuyatan mo. Hindi ka natanggap sa trabahong matagal mo nang pinapangarap. Iniwan ka ng taong akala mo ay kasama mo na habang buhay. Sakit, kabiguan, at rejection. Hindi talaga natin maiiwasan yan. Pero, ang mas mahalagang tanong ay hindi lang, bakit nangyari to? Kundi, paano ka magre-react? Sa ganitong sandali na susubok kung ano talaga ang pagkatao mo. Lalaban ka ba o bibitaw? Mapapanatili mo ba ang composure mo o magpapaubaya ka sa galit at panghihinayang? Sabi ni Marcus Aurelius, ang Stoic Emperor ng Rome, a blazing fire makes flame and brightness out of everything that is thrown into it. Ibig sabihin, kahit anong ibato sa Stoic, kahirapan, pagkatalo, insulto, sakit, hindi niya ito iniiwasan. Sa halip, ginagamit niya ito bilang panggatong para mas lalong magningning ang karakter niya. Ang bawat problema ay pagkakataon para lumalim, tumatag, at matuto.
Dito pumapasok ang isa sa pinakamalalim na Stoic principle, ang tinatawag na amor fati o love your fate. Hindi lang ito basta pagtanggap sa nangyayari. Hindi ito yung okay lang, ganito talaga. Higit pa rito, mahalin mo ang kapalaran mo kahit gaano pa ito kahirap dahil bahagi ito ng paghubog sa mas matibay mong sarili. Ang Stoic ay hindi nagtatampo sa buhay. Hindi siya nagrereklamo sa mga bagay na hindi niya kontrolado. Sa halip, tinatanggap niya ito ng buong puso. Dahil alam niyang bawat pagsubok ay may layunin kahit hindi niya pa ito agad makita. At hindi lang ito philosophical idea. May ebidensya rin ito sa modern psychology. Ayon sa mga pag-aaral sa positive psychology, ang mga taong may acceptance-based mindset, ibig sabihin, hindi sila lumalaban sa realidad, kundi natututo silang yakapin ito, ay mas mentally healthy, mas emotionally resilient, at mas adaptable sa stress. Ang ACT ay isang therapy model na nakabase sa idea ng psychological flexibility, kakayahang tanggapin ang realidad habang patuloy na kumikilos ayon sa sariling values. At kung tutuusin, ito mismo ang Stoicism. Hindi mo kailangan ng perpektong sitwasyon para gawin ang tama. Kaya sa susunod na maranasan mo ang rejection, failure, o heartbreak, tanungin mo ang sarili mo, ito ba'y katapusan? O ito ba'y panibagong simula para lumalim ako bilang tao? Kung stoic ka, ang sagot malinaw. Ito ay parte ng kwento mo. At dahil mahal mo ang kwento mo, tinatanggap mo pati ang hirap at ginagamit ito para mas magningining ka sa dulo. That's amor fati. That's real strength. Hindi lang theory ang Stoicism. Hindi ito tulad ng ibang ideolohiya na puro memorization lang ng quotes o pagpapanggap na okay lang sa lahat ng bagay. May araw-araw na disiplina ito. May aktwal na practice na dapat ginagawa kung gusto mong maging stoic. At isa sa pinakamahalaga ay ang journaling. Kung iniisip mong journaling ay parang Dear Diary lang, isipin mong muli. Si Marcus Aurelius, isang emperor ng Rome na literal may kapangyarihang magpaikot ng mundo sa panahon niya, ay araw-araw nagsusulat sa sarili niyang journal. Hindi para i-publish, hindi para sumikat, kundi para kausapin ang sarili niya, para i-reflect ang mga pagkakamali, iayos ang pag-iisip, at itama ang mga pagkilos niya bilang tao. Ang librong Meditations na binabasa natin ngayon, hindi yun sinulat para sa mundo. Personal reflections nilang yon. At isipin mo, 2,000 taon na ang lumipas, pero relevant pa rin ang mga salita niya ngayon. Bakit? Kasi totoo. Kasi galing sa experience. Kasi araw-araw niyang sinikap ayusin ang sarili niya sa kabila ng pagiging pinakamakapangyarihang tao noon. At ayon sa psychology, may basihan nito. Ayon sa isang research ni na Beike and Wilhelm, 2005, na inalathala sa British Journal of Health Psychology, ang expressive journaling ay may malinaw na epekto sa mental health. Nakakatulong ito para mas ma-process ang emotions, mas luminaw ang goals, at mas magkaroon ng self-awareness ang isang tao. Source: Beike and Wilhelm, 2005. Ibig sabihin, ang simpleng pagsusulat ng damdamin, pag-reflect sa nangyari sa araw mo, at pagtatanong kung paano ka nag-react, ay aktwal na nakaka-develop ang utak mo para maging mas matatag, mas kalmado, at mas malinaw magdesisyon. Sa Stoicism, ito ang tinatawag na evening reflection. Sa dulo ng bawat araw, tanungin mo ang sarili mo ng tapat. Naginawa ka ba ang best ko today? Paano ko hinarap ang criticism, galit, failure? Nag-react ba ako ng may wisdom o nadala ako ng emosyon? Ano ang mga na-accomplish ko? Hindi lang sa gawa, kundi sa pagkatao ko. Sa simula, awkward ito. Parang wala kang masulat. Pero habang tumatagal, magiging
Mirror ito ng kaluluwa mo. At kapag nasanay kang harapin ang sarili mo araw-araw, mas mapapansin mong unti-unti gumaganda ang pagkatao mo. Hindi dahil wala ka ng problema, kundi dahil mas malinaw na kung paano mo ito haharapin. Ito ang tunay na dahilan kung bakit naging matatag ang mga Stoic. Hindi dahil hindi sila nasasaktan, kundi dahil handa silang kilalanin at ayusin ang sarili nila araw-araw. At kung gusto mong maging successful sa sarili mong landas, walang shortcut. Mag-journal ka, mag-reflect ka, at bit-bitin mo ang mga aral na yon sa bawat desisyon mo kinabukasan. Dahil ang taong marunong humarap sa sarili ay walang kinatatakutang harapin sa labas. Kaya sa pagiging Stoics, tandaan, success is not about money, it's about virtue. Focus on what you can control, be patient with growth, turn pain into power, reflect, learn, and repeat. Sabi nga ni Seneca, luck is what happens when preparation meets opportunity. Kung gusto mo ng success, prepare yourself daily. Kalmado, disiplinado, at nag-iisip. This is Daily Stoic PH, reminding you that the path to true success is inner peace and self-mastery. Kung nagustuhan mo to, don't forget to like, subscribe, at i-comment mo ang natutunan mo ngayong araw sa video na ito. Hanggang sa susunod, stay calm, stay stoic.